Magandang umaga po sa lahat. Ituloy na po natin mga kaibigan. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto anumang kayamanan. So mga kaibigan, ito po ay isa sa mga palaala, kasi grabe yung nagsulat nito, napakatalino ni Haring Solomon. Kaya bigyan po natin ng halaga ang kanyang sinasabi. So ito siya, tapos sunod, Kayawi ay pariho ang mayamat mahirap pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. So lahat ay pantay-pantay po sa ating. Parang ito ay the greatest equalizer, yung love ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. The greatest equalizer siya. Bakit masasabi po natin the greatest equalizer siya? Dahil po ito, makaibigan, ay mahirap man tayo, mayaman o kung ano man estado sa buhay, ito ay love na love po tayo ng ating Panginoon. Kaya dahil siya ay may lalang sa bawat isa sa atin, kaya love na love niya po tayo. Kaya ito ang maganda pag tayo ay sa ating Panginoon. Subalit, magkaibigan, pag tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, parang tala tayo sa gabi na marirepeat ang tala. So ito, magkaibigan, pag tayo ay sa ating Panginoon, napakaganda. So sa 3, kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat, ngunit ang di ito pansin ng mangmang, kaya siya'y mapapahamak. So dito, makaibigan, ang Proverbs po kasi ay iba't ibang tema. So parang halo-halo siya, pero kaya bigyan natin ng pansin. So dito sa pagpili sa kayamanan, ibig sabihin niya, mga kaibigan, na piliin natin yung the best way kung paano tayo yumaman. So yan, so maganda kasi, mga kaibigan, pag ang ating kayamanan ay galing sa ating Panginoon, sa ating God Almighty. Ibig sabihin na pinaghirapan po natin, kinuha natin sa magandang paraan, kaya napakabuti talaga pag tayo ay sa ating Panginoon, kasi tayo ay sumusunod at gumagalang po sa Kanya. So napakabuti at napakadakilang ating Panginoon, kaya napakaganda, mga kaibigan, pag tayo ay yan po ang ating gagawin. So yan, sa 3. Sa 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang papakumbabaan ay magbubunga ng yaman, buhay at karangalan. So yan, so dito, mga kaibigan, parang implied po rito, na isa sa mga source ng yaman, kaya isa sa mga dahilan na tayo ay yayaman ay ang paggalang at pagsunod. So respect and obey. So parang naano doon sa Ephesians 6:1-3, mga anak, sumunod kayo at magalang sa iyong mami at daddy upang kayo magkaroon ng mahaba at masaganang buhay. So napakaganda, mga kaibigan, pag ito ang ating gagawin, sumunod at paggalang. So mga kaibigan, parang sabihin natin, alam mo, mga kaibigan, ang 10 Commandments ay napakahirap sundin. So ibig din 10, memorize mo 10. So balit, mga kaibigan, napakaganda dahil di-summarize siya. Ibig sabihin pinaksi. Ibig sabihin na pinagkasya sa dalawa. Nakalagay sa number 1, the greatest commandment: love God with all your heart, with all your mind, with all your strength, and with all your soul. At
love your neighbors as yourself. So sa dito sa dalawang magkaibigan, inano po siya, parang doon na lahat, no? So kaya napakaganda, no? So halimbawa, love God with your hearts, with your mind. So siyempre susunod ka at gagalang sa Kanya. Tapos, love your neighbors as thyself, kasama na po yung sarili natin. So halimbawa, love your neighbors as thyself, siyempre yung mami at daddy mo. Yan, sa kwan yan, ha? Ang mami at daddy ay sa tahanan yan, siyempre. Wala kang ibang kasama doon, kundi yung mami at daddy. Kung kompleto, kung hindi nag-abroad. So ngayon, dito mga kaibigan, so love your neighbors as thyself. So yung dalawa na yon, ano na siya, no? Kaya hindi na tayo mahirapan. Dahil ba, may kumakatok sa iyong tahanan, oh, wala akong bigas. O kaya, pambili ng bigas, pahiram. So alam mo na ba na hindi nagbabayad? So kaya ibigyan mo na ng bigas. Kasi pag halimbawa, binigyan natin ng pera, baka isugal pa po, no? So kaya dapat maging wise din po tayo. Give proportionately. So ibig sabihin na hindi lahat. Kasi kahit si Lord kahit yung ating God Almighty, di ba? Ang sabi niya lang, 10%. Di ba si Abraham? Kay Melchizedek, no? Kay first Melchizedek, nagbigay po siya ng 10% sa lahat yung spoil of war. So ibig sabihin mga kaibigan na give proportionately, no? So ganito po yan. Halimbawa ko lang, ha, halimbawa ng iyong bangil. Halimbawa, mayroon po kayong 1,000 na income monthly, halimbawa lang, o kaya daily 1,000. Yung 10 doon ay para po talaga kay Lord. 10 mga kaibigan ay para kay Lord talaga. So di ba ibigay natin yung 10, tapos yung 10 doon, tithes lang po kayo yun walang pang offering, no? Halimbawa 10 ay offering mo, okay 20 na, no? So yung offering na yun ay halimbawa ay ano mo siya, ang offering mga kaibigan ay yung pwede mo yan ipamigay, no? So halimbawa ang 5 piso doon ay daily, daily halimbawa yung 5 piso ay ibigay mo po sa buwan, halimbawa sa mga namamalimos. Yung 10 doon, siyempre idagdag mo doon sa tiles mo para may tiles na kayo. Tapos mayroon kang savings na 20 o 40 na lahat, ha? So yung 60 na yun po ay hindi pa, mali. May 10 pa para sa family matters, ibig sabihin sa pamilya, ibig sabihin ng kamag-anak, balay kamag-anak. Tapos yung 10 ay savings, yung 50 yan ang panggastos mo. So kaya pwede natin masabi na give proportionately. So kasi hindi naman pwede tayo magbigay kung wala po tayo. Dapat mayroon po tayo talaga. So yan mga kaibigan, no? So kaya napakaganda kung yan po ang ating gagawin, ha? So yan. So kaya mga kaibigan, maganda pag tayo ay sumunod at mag-obey, ha? So kung po tayo sa 5, sa landas ng masama may tinik at patibong, at ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. So yan mga kaibigan. So dito matatawag natin na siya. Sa landas ng masama ay may tinik na patibong. So kaya disadvantage talaga mga kaibigan ang taong masama pag tayo ay maging masama kasi may patibong. At ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Kaya ibig sabihin mga kaibigan na ingatan din po natin ang ating mga sarili. Ingatan po natin. Kasi mahirap po. Kasi halimbawa anak hindi nag-ingat sa sarili. Sino pong mag-alaga sa kanya? Kundi ang mag-alaga sa kanya ang kanya rin mga mami at daddy o kaya kanyang mga mahal sa kanya. Kaya ingatan po natin
Dahil sa loob ng tahanan, pag mayroong may sakit dahil sa kapabayaan sa sarili, hindi gilab ang sarili, apektado po ang family. Kaya dapat maging maayos tayo. So yun po ang pinaka-the best natin gagawin. Isang maganda, mapagpala, mapagbiyaya, baka Diyos po na maaga sa bawat isa. God bless us all.